Belle's POV. Naramdaman ko agad ang sinag ng araw na tumatama sa mukha ko na magising ako kinabukasan. Pilit kong dinilat ang mga mata ko at napabuntong hininga habang kinakalma ang sariling puso. Tila hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari kahapon. Mula sa muling pagharap ko kay Adrian hanggang sa pagsuntok ni Damian sa kanya at higit sa lahat, ang huli kong ginawa bago kami umuwi. I kissed him. Napapikit ako habang nakayakap sa unan. Ano ba kasing pumasok sa isip ko? Bakit ko siya hinalikan sa pisngi? Lalo ko lang pinalalala ang sitwasyon namin. Mabilis akong napailing. Hindi. Hindi dapat ako mag-overthink. Siguro nadala lang ako ng emosyon. Siguro isang paraan lang yon ng pasasalamat kay Damian sa pagtatanggol niya sa akin. Bumaba ako sa kama at naghilamos bago bumaba. Hindi pa ako gaanong nakakain kagabi, kaya ramdam ko kumakalam ang sikmura ko. Pagdating ko sa dining area, saglit akong natigilan sa nasaksihan ko. Si Damian ay nakatayo sa gilid ng mesa habang inaayos ang pagkain. Naka-light blue dress shirt siya na bahagyang nakatopi ang manggas. At kahit hindi pa niya isinusuot ng maayos ang necktie niya, wala pa rin kakupas-kupas ang pagiging Greek god niya. Si Damian, nag-ayos ng breakfast? Parang di ko maisip na kayang gawin ng isang katulad niya ang ganitong bagay. Hindi ba't siya ang tipo ng lalaki may personal chef para lang sa simpleng kape? Am I still dreaming? Finally, gising ka na. Aniya, hindi man lang ako tinapunan ng tingin habang inaayos ang tinapay sa plato. Napakurap ako. What are you doing? Tumingin siya sa akin at tinaasan ako ng kilay. Well, obviously, preparing breakfast. Ano pa ba ang tingin mong ginagawa ko? Napanguso ako. Kaya mo palang mag-prepare ng breakfast? Napangiti siya na nakakaloko. Of course, hindi lang ako magaling sa business. Marami pa akong kayang gawin na siguradong magugustuhan mo. Hinampas ko siya sa braso. Kapag ganyan ang tono mo, parang may ibang ibig sabihin eh. Yung huling sinabi mo, tumawa siya pero hindi na nagsalita. Umupo ako sa dining table at tiningnan na nakahain. May French toast, scrambled eggs at freshly brewed coffee. Mukhang masarap. Ikaw gumawa nito? Tanong ko habang dinadampot ang tinapay. I made sure everything was prepared. Sagot niya habang inaayos ang kanyang necktie sa harap ng salamin. Ibig sabihin hindi siyang nagluto. Napairap ako. Of course. How could I even expect you to cook? Hey, I can cook. Giit niya habang lumalapit sa akin. Pero syempre wala akong oras para dyan. Hindi ako tulad mo na may luxury of time para sa simpleng bagay. Ano raw? Agad akong lumingon sa kanya, napatigil sa pagkain. Sino may sabing marami akong time? Kung tutuusin nga, mas madalas akong abala sa trabaho kaysa sa'yo. Natawa siya. Halatang natutuwa sa inis ko. Belle, CEO ako. You're just what? Just my wife, an employee. Napasingap ako. Just his wife? Ba't parang may kurot sa puso ko ang salitang iyon? You are so full of yourself, Damian. Sarkastikong sabi ko bago tinuhog ang isang piraso ng bacon. Just your wife? Wow, parang sinabi mo na rin accessory lang ako sa buhay mo. Huminga siya ng malalim at tumabi sa akin. You know that's not what I meant. Nakibit balikat ako. Whatever. Tahimik siyang tumitig sa akin habang kumakain ako. Alam ko may gusto pa siyang sabihin pero hinayaan niyang manahimik muna kami. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko ipoproseso lahat na nangyayari sa amin ngayon. Ilang linggo pa lang nakakalipas mula nang magpakasal kami sa ilalim ng kontratang ito. No emotions, no love, just a mere business arrangement. Pero ba't pakiramdam ko araw-araw akong hinihina ni Damian sa isang mundong hindi ko maintindihan? Bakit tuwing nakikita ko siyang seryoso at protective sa akin, pakiramdam ko, hindi lang sa papel ang kasal namin. Nasa kalagitnaan ako ng pag-iisip, nang biglang dumukwang si Damian at may kinuha sa gilid ng labi ko. Nalaki ang mata ko nang maramdaman ang daliri niya na dumampi sa balat ko. You had some syrup here, bulong niya, bago niya dinilaan ang daliri niya. Napanunok ako. Oh God, that was unexpectedly hot. Next time, make sure to wipe your mouth properly, dagdag niya bago siya tumayo. We're leaving in 20 minutes.
Nagmadali siyang naglakad papalabas ng dining area. Hindi ko alam kung para takasan ako o para itago ang kung anumang emosyon sa mukha niya. Naiwan akong tulala. May kung anong kilabot na dumaloy sa akin at doon ko lang napagtanto ang isang bagay. Damian Villarreal is dangerous. Not because he is cold-hearted, not because he is ruthless, but because he's slowly getting under my skin. Damian, pupunta ako sa party ni Bea sa Friday. Tinas ko ang tingin mula sa phone ko at tinitingnan si Damian na kasalukuyan abala sa pagtali ng necktie niya sa harap ng salamin. Kadarating lang namin sa penthouse mula sa trabaho at ngayon pa lang ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin sa kanya ang tungkol sa imbitasyon ni Bea. Nagtagal na ilang segundo bago siya sumagot pero hindi niya ako nilingon. No! Napakunot ang noo ko. No! Binitawan niya ang necktie at saka humarap sa akin. Nakataas ang isang kilay. Hindi ka pupunta? I stared at him, baffled. What do you mean hindi ako pupunta? Damian, kaibigan ko si Bea. Birthday niya, syempre, kailangan kong pumunta. He exhaled sharply. I don't care. You're not going. Napasinghap ako sa sobrang inis. Excuse me. Sino ka para pagbawalan ako? Tumawa siya ng sarcastic. Sino pa ba? Asawa mo ko, Belle. Oh wow! Ngayon mo lang naisip na asawa mo ko kapag ka gusto mong kontrolin ang kilos ko? Naglakad siya papalapit sa akin, hindi tinatagong frustration sa mukha niya. I just said you're not going. Stop arguing. Napaatras ako, pero hindi ako papayag na siya lamang ang masusunod. Bakit, Damian? Ano bang problema mo? It's just a simple party. Hindi naman ako pupunta sa kung saan-saan eh. Nagpatuloy siya sa paglapit hanggang sa halos isang dangkal na lang ang layo namin sa isa't isa. Tumingala ako para lang maabot ang malamig niyang titig. It's not just a simple party, Belle. It is an exclusive bar. And so, he scoffed. I know how those places work. Magiinom kayo, may mga lalaking lalapit sa inyo, may mga magtatangkang dumiskarte sa'yo. Napairap ako. Ang OA mo, Damian. Di naman ako basta-bastang sumasama kung kani-kanino, okay? Alam ko kung paano ko ihahandle ang sarili ko. Lumalim ang tingin niya. Do you? Nagpantig ang tenga ko. Ano bang tingin mo sa akin? Bata? He leaned down, his face just inches away from mine. Hindi kita tinatratong bata, Belle, pero gusto kong siguruhin hindi ka mapapahamak. Tinitigan ko siya ng masama. Mapapahamak? Damian, party lang to. Hindi naman ako pupunta sa war zone. You don't know that, he countered. Anything can happen in those places. Hindi ako tanga para basta-basta ka lang payagan. Napailing ako sa frustration. This is ridiculous. Hindi mo ako pag-aari, Damian. He smirked. You are my wife. Oh, really? Ngayon lang yata naging convenient sa yung pagiging asawa ko, ha? Hindi siya sumagot. Sinubukan kong kontrolin ang sarili ko, pero masyado akong naiinis. Hindi ko maintindihan kung bakit di niya ako pinapayagan. Alam naman niyang marunong akong mag-ingat. I crossed my arms. So, ibig mong sabihin dito lang ako sa bahay, magpapakulong habang ikaw malayang naglalakwat siya? I am not going out to some shady bar, Belle. It's not shady, Damian. He hummed, clearly unimpressed. Sure. I rolled my eyes. Diyos ko, Damian, ang toxic mo. Napangisi ako. Halatang natutuwa sa frustration ko. Sanay ka naman eh. Napangiwi ako. Ano ba to? May control freak na akong asawa? Damian, hindi kita tatay. Ayaw mo talaga akong pakinggan. Hell no! Napabuntong hininga siya at ilang saglit pa kaming nagkatitigan. Para bang nag-aasaran lang kung sinong unang susuko, pero syempre hindi ako papatalo. Maya-maya, he smirked again. Fine, nagtaas ako ng kilay. Fine? Anong ibig sabihin ng fine? Tumikhim siya at tumupo sa sofa. Pupunta ka sa party, pero kasama ako. Napatula ako. Ano? You heard me? He said nonchalantly, opening his phone. You can go, but I'm coming with you. Napalunok ako. Damian, seryoso ka? Do I look like I'm joking? Hindi ako agad nakasagot. Alam kong seryoso siya pero hindi ko inaasahan na ito ang magiging kondisyon niya. Kumunot ang noo ko. At bakit mo naman gustong sumama? Tinignan niya ako.
Because I want to, I frowned. Wala ka na bang ibang gagawin sa buhay mo? I'm a billionaire, Belle. I can do whatever I want. God, Damian, bakit mo ba talaga gustong sumama? He leaned back on the sofa, looking completely at ease. Simple lang. Ayaw kong may lalapit sa'yo. I scoffed. In case you forgot, contract marriage lang to. Wala kang karapatan na magselos. Hindi siya kumibo. I mean, Damian, seriously? Hindi naman kita pipiliting sumama pero wag mo akong pagbabawalan sa gusto kong gawin. Napahinga siya ng malalim. Belle, I just don't trust other people around you. Napatingin ako sa kanya. May kakaiba sa tono ng boses niya. Hindi siya galit, hindi rin sarcastic, parang insecure, parang tunay na nag-aalala. Bigla akong napalunok. Kung ayaw mo na may lumapit sa akin, Damian, then trust me to handle it. Bulong ko. He admitted. I do. Pero mas gusto pa rin kita nakasama. Tahimik lamang akong tumitig sa kanya. Alam ko, hindi ko na siya mapipilit na hindi sumama. Damian Villarreal is a stubborn man. At sa pagkakataong ito, wala akong choice kung hindi. Hayaan siya na gawin ang gusto niya. Napabuntong hininga ako. Fine. Ngumiti siya. Good girl. Napalakas ang irap ko. Nakakainis ka. Tumawa siya. Sanay ka na. Alam kong dapat inis ako pero hindi ko mapigilan na mapangiti ng kaunti. Hindi ko alam kung anong magiging itsura ng party ni Bea kapag kasama ko ang asawa kong si Damian. For sure it's going to be one hell of a night. Pagpasok pa lang namin sa isang exclusive bar kung saan ginanap ang birthday party ni Bea. Alam ko na agad na hindi mapakali si Damian. His entire aura screamed disapproval mula sa pagtaas ng kilay hanggang sa malalakas na music hanggang sa paraan ng pag-scan niya sa paligid na parabang may hinahanap na kaaway. But when she really set him off was my outfit. Belle, his voice was sharp as he leaned down towards me. Ano yung suot mo? Napairap ako at mabilis na lumayo sa kanya bago pa niya ako mahawakan. Damit. You call that a dress? Napatigil ako sandali at binalingan siya. Anong problema mo sa dress ko? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. And I could literally feel his disapproving gaze. My dress was a silky, backless number that hugged my curves just right. Medyo above the knee, but nothing too scandalous, at least not in my opinion. You're practically naked, he hissed. Napahinto ako sa gitna ng dance floor at tumingala sa kanya. Naked? Damian, hello? Kita mo bang suot kong damit? Barely. Napapikit ako ng mariin para pigilan ang sarili kong hindi siya sipa-sipain. Damian, for the last time, I am not naked. Well, you might as well be. I groaned. Oh my God, Damian, hindi kita tatay. Then don't dress like a rebellious teenager. Napanganga ako sa inis. Excuse me, this is fashion. This is reckless, he shot back, his deep voice cutting through the loud music. Bago pa ako makasagot, biglang sumulpot si Bea mula sa kung saan at halos lumipad papunta sa akin. Belle, sigaw niya, sabay yakap sa akin ng mahigpit. Akala ko hindi ka na darating. Wait. She pulled back and gasped dramatically. Damn girl, sexy mo naman. I smirked and flipped my hair. Siyempre, hindi ako papayag na hindi maganda sa party mo. Pero bago pa ako makasagot, may dumaan na waiter na may dalang tray ng shots. Mabilis akong kumuha ng isa at lumagok, sabay ningon kay Damian na mukhang mas lalo lang lumalim ang kunot ng noo. Muli akong umiti kay Bea and of course, hindi ako papayag na hindi mag-enjoy. Pero bago pa ako makakuha ng pangalawang shot, isang malaking kamay ang sumakop sa braso ko at kinuha ito mula sa akin ng baso. Napalingon ako. Siyempre, si Damian. Enough, he said, his jaw tightening. Pinandilatan ko siya. Damian, hindi ko kailangan magpaalam sa'yo. Gusto kong uminom. No, he said firmly. Pero kailangan mong marunong magpigil. Napangawi ako. Isa lang yun, Damian. Well, one is enough. Nagsasalita pa sana ako pero lumapit si Bea. Nakataas ang kilay ni Damian.
Wow, possessive much? Damian, hinahayaan mo bang mag-enjoy ang asawa mo o sinusubukan mo siya na gawing prisoner? He grinned. Good question. Damian's dark eyes flickered between us at mukhang di siya natuwa sa pagkukontra namin ni Bea. I'm just making sure she's safe. Napatawa si Bea. Safe? Damian? Hello? Hindi naman to war zone. Napairap ako. Ayan ang ang sinasabi ko sa kanya eh. Damian shot me a glare before turning back to Bea. I am not saying hindi siya safe dito. I'm saying I don't trust the people around her. Napailing si Bea. Nako, Damian, wala namang may masamang balak kay Belle dito eh. Oh yeah? Damian tilted his head and pointed towards the bar counter. Then, what do you call that? Sinundan naman ang direksyon ng tingin niya at doon ko nakita ang isang lalaking nakatayo malapit sa bar, staring directly at me with a smirk. He even raised his glass at me. Agad na lumamig ang tingin ni Damian. Napataas ang kilay ko. So, Damian, tingin lang yon? Exactly. His tone was sharp. At ayokong may tumitingin sa'yo ng ganyan. Muntik na akong matawa. Anong gusto mong gawin ko? Maglagay ng no trespassing sign sa mukha ko? Kung pwede lang matagal ko nang ginawa. He deadpanned. Napahawak ako sa sentido ko. Diyos ko, Damian. Before I could even react, Damian suddenly placed an arm around my waist and pulled me flush against him. Damian! He leaned down, his lips grazing my ear. You wanna have fun? Fine. Pero habang nandito ako, you're under my watch. Bumilis ang tibok ng puso ko. Pero hindi ako papayag na matatalo sa asara na to. I smirked and leaned up to whisper in his ear. Fine, but you better keep up, Damian, because I'm not stopping just because you say so. His grip tightened on my waist. Try me.